everyone! Good morning po guys. Welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. Ayan for today's video. Tapos na po akong maglaba. Tapos ayan, nagliligpit na po tayo ng mga puting t-shirt na bigay po ni Ate Jen Sanggayan. Ate Jen Sanggayan, thank you po. At saka tapos na po kumain yung mga ko dito, mga alyados. At saka merong customer si Papa Bits at Pix Vlog, merong pong nagpapa-opera ng tambutso. Kasi kahapon nandun po kami sa Makaas, nakita po si Papa Bits na hindi po sila nagkakaintindihan ng nagpapayos kasi biglaan mula nung galing po kami sa matutumba pa. Galing po kami sa dagat, nagpunta kami kila Maytiman, tapos saktong-sakto yung tao nakakasulubong namin. Tapos sabi niya, ikaw ba yung kuno ang nag-oopera? Na parang hindi po sila nagkakaintindihan ni Papa Bits, na parang kinabahan siya dahil kala niya kinukursonada po siya. Kasi mabilis yung kasalita, hindi po sila nagkakaintindihan. Ako po yung nakadinig. Sabi ko, nagpapayos ng tambutso. Doon po naliwanagan si Papa Bits kasi pure Bisaya, hindi po kakaintindi si Papa Bits. Medyo mabilis yung salita, kaya ayan, nagpunta po sila ngayon at sila ni Pix yung nagtratrabaho. Ay, umalis na pala. Umalis nanguli. At ayan po yung tambutso, pinaoperahan. At makain ka. Ang fiber. Tagpira man ito. Tagpira man ito. Aga, tagparalit. Pinapagawa ang yung tunog turbo. Kasi yun po yung trabaho ni Papa Bits nung nandun pa kami sa Tacloban, tapos medyo maluwag pa yung space ng namin doon, lugar. Ngayon dikit-dikit na po yung bahay. Saktong-sakto lang may dadaanan ka. Yun, wala na pong space. Yun nga minsan nasabi ko rin na nagkaroon din po kami ng shop doon sa Tacloban nang wala pa po mag-Yolanda. Yung ginagawa po ni Papa Bits, maggawa ng mga iba't ibang klaseng tambutso. Tapos marami pong nagpapayos sa kanya. Tapos gumagawa po siya ng iba-ibang tambutso. Tapos may display po kami sa gilid ng kalsada, at pag may dumadaan nakikita, nagtatanong po. Tapos yun, nag-usap-usap sila kung anong klaseng tunog ng tambutso. Tapos gumagawa po din po noon si Papa Bits ng kaha, mga chassis. Kasi yun po yung nila ni Papa Bits at Pix, mag-welding, maggawa ng mga sasakyan, mga kaha ng sasakyan, mag-repair, ganun. Yun po yung namana ni Papa Bits sa papa niya, mag-welder. Tapos namana din na po ni Pix. Sa lahat naman sila marunong pag-welding, pero iba-ibang klase ng pag-welding, iba-ibang skill na pag-welding alam ni, pero yung nakasunod talaga na mag-welding na kahit nagagawa si Pix, kasi po siya po yung balik kasama ni Papa Bits magtrabaho noon, at siya po yung helper. Kaya yun, alam ni Pix na mag-welding, na hindi naman po si Pix lang po yung marunong mag-welding, alam din po ng iba ni Japon. Pero yung skill naman po ni Japon ngayon sa trabaho, plumber, dalawa plumber, marunong din po siya mag-welding. Tapos si Ronald naman, marunong din po siya mag-welding, pero ang iba-iba lang, mag-plumber, mag-welding.
mag-landscaping, basta yung mapasukan lang po niya na trabaho. Marami pong experience si Ronald, na ngayon po nakapasok po siya sa ah, sikat na kampanya sa Mandoret, yung ah, Aqualine, na mayaman po yan, pero ano lang po siya, libor, construction yata, basta mapapagkitaan lang, pinapasukan ni Ronald. Kasi si Japon naman yung plumbing, paglinya ng sa mga building, paglinya ng mga tubo sa water line. Tapos kung magtatiles naman, ganun, marami. Kasi Christian naman ganun din po, welder po siya, welder. Pero ano naman po yung may iba't ibang style lang pag-welding. Katulad ngayon yung yung ina-applyan po nila ng trabaho sa shipyard, barko, na yun po yung kinakailangan talaga na matutunan, dahil yun po yung pinipili na pang abroad, pang ibang bansa, yung ina-applyan nila ngayon. At yun nga, pupunta sila sa 24 dahil magpapasa na po sila ng kanilang NBI na may nauna na po silang na naipasa, na tanggap na nga sila, pero yung may kulang pa yung NBI tapos pagpamedical. Kung makapasa na po sila ng NBI, yun, sasabihin na po sila na magpamedical. Tapos nun, makapasa na po sila ng medical, mag-umpisa na po silang magtrabaho sa Balamban. Yan yung dalawa napagod sa kaliligo. Tingnan nyo, ang puti-puti na nila. Puting-puti na sila sa kaliligo ng dagat. Bukas yung klase nila dahil second periodical. Tapos pagka kinabukasan, wala na po silang klase. 24 to 30. Babalik sila sa January 31. Merkulis na araw. Last din nila bukas, Martes. Sa Merkulis wala ng klase. Bali yung resume sa Merkulis naman, sa January 31. Ba't umiiyak yung tuta? Kinagat na naman. Ano to, Lan? Kuha ni Shera? Shera. Matapang. Iluna kuan? Ilunang kinagat? Ang ganda na po ng mga t-shirt. Magaling ukay-ukay. 2 araw na binabad ko ng perla at saka powder. Mga branded po na ukay-ukay. Ayan, meron pa siyang kulang lang talaga sa laba. Alam niyo naman po yung ukay-ukay. Pero ang maganda pa, makapal. Makapal po yung tela niya. Ika nga sa kasabihan, good quality. Yan. Mag-uniform ka kay exam. Kaya yung napili ni Chrislyn, ang kapal. May po siya na unggoy. Ito lagay. Keep baby po. Ayan. Medyo malabo na po yung
At ito yung napili ni ni Crislin, Pokemon. Yung nakalagay keep baby. Hindi po mabasa masyado kasi parang blurred na po yung niya. Huwag mo nga higa-higaan dyan kasi magkakadumi. Agoy. Makapal yung tila. At ito naman panghanggang pusod lang. Parang kasya kay kay Rosan. May mga po ko dito, mga damit lang na para kay Rosan, na pag nagpupunta po siya dito, may nasusuot siya. Katulad nung magpunta sila dito ng New Year, yun. Na silang dalang mga damit. Kasi sabi ko wag magdala dahil marami dito. Na pag-uwi nila, isang malita naman po yung dala. Kasi nag-ano po kami doon kay Jing. Naghalungkat. Pinadala po. Yung iba, yun, dinonate natin sa Lapu-Lapu City. Isang sako yun ng mga damit. Dinonate natin sa nasunugan sa Lapu-Lapu City. Champion. 2 piraso to na champion. Yung isa medyo maliit. Malaki. Ito. Medyo malaki. Para kay Sansan. 2 po sila. Yan. Malaki. Tapos yung isa, babae. Para sa babae. Parang couple. Parang couple yung may-ari nito. Kasi maliit. Parang ship. Parang pangbabae. Champion. Makapal yung niya talaga. Akala ko hindi makuha yung parang mancha-mancha na mayilo. Natanggal naman. Pumuti. Ginamitan natin ng isang buong perla. Kinudkod ko yung perla. Tapos, nilagyan ko ng 2 powder. Tapos, pinaikutan ko muna ng washing machine na para po matunaw, bumula. At saka, hinayaan ko muna siya ng 2 araw na mababad. So, ayan po. Ganito po yung resulta. Pumuti. At ito naman, Levi's. Napili ni Pix. Levi's po siya. Kay Pix ito, kay Pix. Ayun naman po guys, gagawa po tayo ng butsi. Meron pa po ako ditong hinog na saging. Mga 5 piraso, 6 ito pero medyo bulok na yung isa. Yan, hinati ko na lang. At maghihimo po, gagawa po tayo ng butsi. Kasi meron naman po ako dito sobra na harina. Imbis masasayang lang, yun pag-isipan ko na gumawa ng butsi. Pipisat-pisatin natin po yung saging. Tapos haluan ng harina at isa kalalagyan ng asukal. Gagawa po tayo ng mai-snack. Ngayon lang po matitikman ng 2 dahil ngayon lang ako naggawa. Na paborito ko din po ito nung bata pa ako. Kumaon na kita ito, diba? Kumaon ka na ini?
Ikaw ito nagkikina. Sigurado ka? Oo, nakatry na. Bumili kayo sa ano, doon sa Talipapa. Diba ikaw sabi na bata pa ako? Ay, nahulog. Nahulog po guys. Hindi pa dumaan yung barko or eroplano. Hindi pa umabot ng 5 minutes. Sobra po ito nung ginawa kong banana cube. Nag-banana cube kasi po ako nung isang araw. Hindi lang po ako video. Nilagyan na po natin ng asukal. Tas harina. Halu-haluin lang, tas purmahin ng bilog, saka prituhin. Habang tayo'y naghahalo-halo ng harina at saka saging, magpainit na po tayo ng mantika. Napaghalo-halo na natin po yung harina at saka saging. Ayan. Pwede na natin po siyang iprito. At siguro mainit na yung yung mantika ko. At habang naman si Pix, ayan, inumpisan na pong operahan yung tambutso. Tingnan nyo yung pawis ni Papa Bits. Kaya palaging hubad kasi pawisin. Yung bot ni Papa Bits, pinapagpawisan ka agad. Ayan, mag-umpisa na po tayo mag-prito. Kunti lang na bilog para maluto ka agad. Parang marami yung saging, kulang yung harina. Yung butsi natin parang parang baduya. Harina at saka saging lang po yan. Walang yeast na para pang patubo. Kasi yun lang po yung mayroon po ako. Naisip ko lang po na gumawa ng butsi dahil sasayang yung yung saging. Ito na po yung butsing saging natin. Malapit na po siyang maluto. Yung apoy natin is mahina lang. Ay,
Luto na po tayo na butsi. Ayan si Chrislyn. Kukuha na po siya. Mainit pa yan. Hihintayin pa namin yung isa, guys. Yan, guys. May luto si Mama Dax na butche. Titikiman pa namin. Pray muna. Bless is all Lord, please give, which we are about to receive from the bounty of Christ our Lord. Amen. Name Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Yun, kakain na sila. 12 na naman, manananghalian. At saka inutusan ko si Christian na bumili ng ulam. Pritong manok. Nilalagyan nila ng fiber ito. Ngaran ito ano? Fiber? Man ito makatol? Oh. Kapan. Nakaon kita. Madali lang magtanghali. Madali. Hey. Mainam na. Sige, kain. Nandito pa sila. Medyo mahuli kasi inaayos pa yung tambutso. May mga itas na dumating. Nandito si Mariel at saka si Tio. Ano man, nangaon na ka mo? Anong gagawin nyo dito? Maglalabada? Tio! Tio! Hoy! Lo. Nakikigmulay dayon. Bless. Nakikiglaro ka agad, nakikiglaro. Oh, bless. Stolo? Asya naman ito. Tio! Ate ko no. Ate. Listen. Bless. Very good. Kikiglaro agad si Tio, nakikiglaro. Nakikipaglaro. Mula kagabi hanggang dito, magpapampon muna si Mariel. Si Tio. Tabit birthday na nga. Terong kudas. Masaya si Tio. Tapos, Hapon na guys, galing po kami ng merkado. Bumili po kami ng bigas at ulam dahil meron po kaming bisita. Sila po Stephen. Yun nga, sabi ko, may bisita po akong mga itas dahil medyo nagkaka-misunderstanding ngayon si Boss Stephen at saka si Mariel. Bale, nagano muna si Mariel, nagpunta sa bahay. Pero chinat ko si Boss Stephen na nandito si Mariel sa bahay. Na sa ngayon naman nandun si Boss Stephen. Umabol po siya kay Mariel, pero hindi alam ni Mariel na chinat ko po si Boss Stephen. Nagpapayos din po si Boss Stephen ng tambutso.
Nagpa-opera din. Magsasabaw po tayo ng bangus. Ayan. Sampalok po na pure yung ipapaasim natin. Bangus na sinampalukan. Yan. 1 kilong bangus. Magsasabaw po tayo dahil nandito may bisita po tayo para maismasan yung mga isipan nila. Agoy. Yan, kumukulo na po. At si Tiyo, ayan. Kanina pa hindi natulog. Kanina pa nagtatatakbo. Nakikipaglaro kila ate niya. At yung mga barako nandun sa labas nanonood na po ng news. Tapos na po silang ayos ng tambutso. Inan na po guys. Ayan. Sige, pre. Si Tiyo. Blessings, O Lord, for this thy gift, which we are about to receive from the tribe of Christ our Lord. Amen. Amen. So, ayan, amoy muna si Stephen dahil may inihatid pero babalik. Babalik pa yun. Kasi nag-ayos pa daw doon ng internet. Meron po siyang inihatid. Ano yung maarte? Pero babalik. Ang susi kay ang susi na Yan, nandito po si Mariel at saka si Theodore. Walang damit po si Theodore kasi iniinitan. Takbo ng takbo. Para pong peryahan yung bahay namin. Masaya si Theodore. Dahil may kalaro. May kalaro si Theodore. Tiyo? Tapos dirig na ito. Ang sura. Ayaw pang sugat. Da. Sabaw lang, sabaw. Sabaw yung kay Tiyo. Sabaw lagi pa, Tim? Oo. Uy, pre. Yummy. Mga Oh, God. Hi, Mr. Kumakain si Theodore. Ayan. Ulo lang po yung papakita natin kay Teo kasi wala siyang damit. Nagsasarili po siyang kumain. Kaya na sa kalingkuran. Asus, marita ako. Ay, kasi di siya kayo. Didi ka record. Fix na lang didi para magsakit ka mo. Ayaw. Hindi ka na lang didi ka na laban na kayo. Para ka Kayo magsakit. kiwa manini. Ay, dire magubulag dahil. Magubulag. Naka-renovate. Ano ba ito? Ikaw nakukwarto. Pumapasok na si Mariel sa CR namin. Nakala niya kwarto. Agoy. Nawala si Dada mo ng tinturan. Siya, isda. Siya, isda. O, dala. Dad. Ubus na yung kunti. Oo, basta sa loob. Ate. Ang kumpat mo na. Ayun na ito. Tumataray pa si Tiyo. Di ba? Masaya yung hapunan namin dahil may bisita po kami. O, ito lang. Iyala ko, no? Iyala. Hi guys, good morning na naman. Ayan. Tapusin po natin yung vlog natin kahapon kasi medyo nagkatuwaan po sila dito. Nagkanta-kanta, nag-music. Hindi po tayo makaboylo. So ayan, maaga na at saka nakaalis na po sila Chrislyn at Sansan. Yung oras mag-ano pa lang, tingnan po natin.
alas 7 na pala. Kasi exam nila Chrisel na Sansan ngayon. Tapos ayan, katatapos lang po natin mag-asikaso sa kanila. Magpakain, maghanda ng baon, magpaligo kay Chrislyn, magpakain. Tapos medyo, ayan, nakaalis na po sila. Relax muna tayo na habang meron na naman po tayong nakasalang sa washing machine. At saka inom ng maligamgam na tubig. Actually kagabi dito kumain po sila Mariel pati si Boss Stephen. Hindi ko na po na-videoan pagbalik ni Boss Stephen dahil nahuli na po siyang kumain dahil meron nga pong nagpayos dito ng ng tambutso kila Pigs at Papa Bits. Na si Papa Bits naman talaga yung customer yun ni Papa Bits. Si Pigs dito naman siya po yung pinagawa. Bali nag-helper na lang po si Papa Bits. Tas ayun nga, nasabi ko kasi si Boss Stephen at saka si Mariel medyo nagkakaano po sila. Alam niyo naman yung mga away bati. Tapos yun, nagpunta muna dito si Mariel, parang ng isip. Parang ibig sabihin natin katulad ko, nagpupunta pa ako ng Compostela pang palabas ng stress. So nag-chat naman po si Mariel, pupunta muna lang siya dito, magtatambay ko. Sige. Yun, tinanong ko siya kung alam ni Boss Stephen, sabi niya hindi. Tas yun nga, nang dumating po sila Mariel dito, chinat ko si Boss Stephen, sabi ko, Stephen, nandito sila Mariel at Tio sa bahay. Wag mo lang sabihin na nag-chat po ako sa iyo. Wala namang reply ni Boss Stephen na hanggang mga hapon-hapon na pagbalik ng customer dahil iniwan lang po yung tambutso na inaayos. Pagbalik kasi taga doon din sa Makaas. Sabay po sila. Pagkasabay po dito. Di alam po ni Mariel kasi nandoon kami sa kwarto na nahiga. Di alam ni Mariel na nandito na pala si Boss Stephen na pinapayos din yung tambutso ni Boss Stephen. Yun nga kasi chinat ko lang si Boss Stephen kasi baka sabihin naman na kinukonsinti ko. Pinalam ko lang po siya na nandito kasi ang pag-akala po ni Boss Stephen baka umuwi ng Tacloban. Hindi yun uuwi dahil walang dala, damit lang ni Boss Stephen, ni Tio. Nagpapalabas lang ng sama ng loob, ganun. Yun nga, hanggang dito sila nanihapon, dito po sila na kumain. Ayun, nagsabihan namin na wag kayong mag-away-away, ganun. Ipalabas mo lang, ipasok sa isang tainga, ipalabas sa isang tainga, ganun. Parang walang sakit sa dibdib. Normal lang po yan. Alam nyo naman yung mga bata pa. Ganun din yung mga mga sensitibo sa pandinig. Sabi ko kay Mariel, wag kang gagaya sa akin na pag na-stress, lumalayas. Kasi ako alam ko naman po yung sila mga bata pa. Tapos si Tio nadamay sa So, okay lang yun. Gawin mo na lang patalastas yan. Kaya yun nga, chinat ko si Boss Stephen. Sabi ko nga, nandito sila Mariel. Kasi hindi daw alam ni ang pag-akala ni Boss Stephen, pupunta sila ng Danau ni Tio na meron lang sadya, pero dito sila pumunta sa bahay. Nag-ano lang muna si Mariel dito. Nagpalabas ng stress, ganun. Kunting hindi pagkakaintindihan. Mabuti naman po yung ganun kay Mariel, yung kaysa sa magsasagot-sagot ng na haba-haba na magragrabe. Yun, anuhan lang muna, dailuhan. Ganun din po yung ginagawa ko pag nai-stress na. Hindi naman po ako masagot-sagot, hindi naman po ako mabunganga. Yun, yung naisip ko talaga, alis na lang po ako.
para naman mahimasmasan din. Ganun. Okay naman po yung ganun. Pero hindi yung lalayas ng lalayas na alsabalutan. Hindi. May gina po yung maglabas lang ng sama ng loob. Hindi po pinagragrabe yung yung away. Mag-give and take na lang para walang habang gulo. Yun lang. Yun po yung inano namin kagabi kila Bustepin at saka Mariel. Pinagsabihan namin po ni Papa Bits. Pinagsabihan ni Papa Bits na parang ganun din po siya. Magaling si Papa Bits na mag-advise. Pero siya, agoy!